Ang kulungan ang isa sa pinakakinatatakutang lugar sa buong mundo. Bukod sa imbakan ito ng mga masasamang tao, ay dito rin makikita ang mga pinakanakakatakot na bilanggo sa buong mundo. Kaya mula sa espiya na nagtatrabaho sa FBI hanggang sa taong sangkot sa maraming krimen, ay narito ang mga bilanggo na kinatatakutan sa lahat ng tao. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Robert P. Hansen. Dating ahente ng FBI na naging masamang tao, siya ay tunay na espiya na nagtatrabaho para sa Moscow ng mahigit 2 dekada sa panahon at pagkatapos ng Cold War. Sumali si Hansen sa FBI noong 1976 bilang isang espesyal na ahente at nagtatrabaho sa ilalim ng iba't ibang tungkulin sa counterintelligence kung saan ay may akses siya sa mga klasipikadong impormasyon. Pagkatapos lamang ng 3 taon, nagsimula siyang magbigay ng mga impormasyon sa USSR kahit na nahuli siya ng kanyang asawa at inamin ang lahat ng kamalian noong 1980. Pagkatapos bumalik na naman siyang maging espiya noong 1985, pati sa Soviet ay walang nakakakilala sa kanya. Si Hansen ay bahagi ng malaking operasyon na tinatawag na Grey Suit, kung saan natuklasan ang kanyang pagkatao. Umabot ng ilang taon, ngunit noong taong 2000, siya ay nahuli na rin pagkatapos niyang iwanan ang mga dokumento sa isang dead drop. Si Hansen ay kilala bilang ang pinakadelikadong espiya sa kasaysayan ng Bureau. Sa kanyang karera sa pagiging espiya ay pinaniniwala ang kumikita si Hansen ng higit sa $1.5 milyong at mga diamonds bilang kapalit ng kanyang pagsusumikap ng klasipikadong impormasyon sa Soviet Union. Inilantad din niya ang mga pagkakakilanlan ng mga opisyal ng KGB na nagtatrabaho bilang double agent para sa Estados Unidos. Siya ay naging espiya ng napakatagal at kumikita ng malalaking halaga. Dahil dito ay kilala siya sa buong bansa bilang ang pinakadelikadong tao. At bago tayo magpatuloy, ay i-like mo na ang video ito at i-click ang notification bell para updated ka sa mga ganitong klaseng content. Number 9. Eyebalman. Kailangan ng magandang rason upang tayo ay magpapatato sa ating mukha. Ngunit kakaibang uri ng kumpiyansa ang taglay ng lalaking ito dahil sa halip ay anong klaseng trip ang magpapatato sa iyong mata. Maaari mong itanong kay Jason Barnum, ngunit mag-ingat dahil hindi karaniwan ang lalaking ito. Siya ay puno ng mga tato sa kanyang mukha, ulo at leeg, kabilang ang ilang kakaibang simbolo na medyo masakit sa mata. Posibleng hindi ito ang klase ng tao na dapat nating guluhin. Si Barnum ay napansin ng mga media nang siya ay arestuhin matapos pagtangkaan ang buhay ng isang pulis. Iniimbestigahan siya sa kasong pagnanakaw sa Anchorage ng Alaska. Pagkatapos siya ay ikinulong ng 20 taon dahil sa pagkakasala. Ang pagkakaroon ng tato sa mata, pagtatangkang pagpatay at pagnanakaw ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay nakagawa ng kamaliang desisyon sa kanyang buhay. Maaring sapat na ang 20 taong pagkakabilanggo upang maisip at maiayos ang takbo ng kanyang buhay. Number 8. Eric Robert Rudolph. Si Eric Robert Rudolph ay isang domestic terrorist na kilala rin bilang ang Olympic Park Bomber. Ang kanyang mga krimen ay kinabibilangan ng mga pambobomba sa buong Southern United States mula 1996 hanggang 1998 at siya ang responsable sa pagkamatay ng 2 tao at 100 sugatan. Sinabi ni Rudolph na ang kanyang motibo sa pag-atake ay hindi siya sang-ayon sa global socialism at abortion. Ayon sa kanya na siya ay isang Kristiyano at ang kanyang paniniwala ang nagbibigay sa kanya ng obligasyon na isagawa ang mga marahas na gawain. Noong 1996, inatake niya ang Centennial Olympic Park sa Atlanta Olympic Games. Bago ang pagsabog ay tumawag siya sa mga pulis upang magbigay babala tungkol sa darating na atake. Ang bomba ay pumatay ng isang manonood at nasugatan ang 100 katao at isa na dito ang kameraman. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsalakay ng mga abortion clinic at isang lesbian bar habang ipinagpapatuloy ang kanyang kampanya ng terorismo mula sa Atlanta, Georgia hanggang sa Birmingham, Alabama. Siya ay natukoy at inilagay sa FBI 10 Most Wanted list noong 1998 at nagbigay ng 1 milyong pabuya sa anumang impormasyon kung sino ang makapagpapaturo sa kanya. Subalit walang balita sa kanya. Nagtago siya ng 5 taon sa ilalim ng kagubatan ng Appalachian Mountains bago siya mahuli ng bagitong pulis sa Murphy, North Carolina.
nakita siyang nangangalakal sa basurahan sa isang parking lot. Pagkatapos, siya ay hinatulan ng 4 na life sentences bilang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawa. Number 7. David Carpenter. Si David Carpenter ay kilala rin bilang ang trailside killer. Si David Joseph Carpenter ay isang serial killer at hindi kaaya-ayang individual mula sa Estados Unidos, bagamat siya ay inaresto dahil sa attempted murder noong 1960 at nagtagal ng 7 taon sa bilangguan, subalit nakalabas rin. Noong 1970, siya ay muling inaresto dahil sa kidnapping at nagtagal ng 7 taon sa bilangguan. Ngunit sa muli ay nakalabas na naman at doon niya ginawa ang kanyang pinakamasamang krimen mula 1979 hanggang 1981. Sa mga taong iyon ay inatake at kinitil niya ang buhay ng 5 kababaihan. Dahil sa dami ng krimen na kanyang nagawa ay hinatulan siya ng bitay sa gas chamber. Ngunit nananatili siya sa death row sa San Quintin Prison ngayon. Siya ngayon ang pinakamatanda sa lahat ng preso at posibleng mananatili na lamang sa loob ng kulungan habang buhay. Number 6. Richard Lee McNair. Bagamat totoo na siya ay isang convicted murderer, ang kanyang kahanga-hangang kakayahan na makatakas mula sa bilangguan at maiwasan ang pagkaaresto ang dahilan sa kanyang kasikatan. Noong 1987, habang ginagawa ang pagnanakaw, ay pinatay ni McNair ang isang tao at binaril ng 4 na beses. Dahil dito, siya ay hinatulan ng 2 term ng life imprisonment at nakatakas ng 3 beses sa iba't ibang institusyon. Napakamalikhain ang paraan ng kanyang pagtakas. Ginamit niya ang lip balm upang matanggal ang kanyang posas. Pumasok siya sa isang ventilation duct at nakatakas habang nagtatago sa mga mailbags. Tapos ay nagpanggap bilang isang jogger upang hindi manghinala ang prison officers. Dahil dito, siya ay napabilang sa America's Most Wanted list. Sa kasalukuyan, si Richard ay nasa loob na ng Supermax facility sa ADX Florence sa Colorado. Number 5. Larry Hoover. Ayon sa ilang tao, si Larry Hoover ang pinakakilalang kriminal sa kasaysayan ng Illinois. Si Hoover ay nakagawa ng napakaraming krimen. Pinamumunuan niya ang isang grupo na responsable sa pinakamaraming pagkamatay sa Chicago. At siya rin ang leader ng isang drug network na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar ng lungsod. Siya ay isang napakadelikadong tao na ang gawain ay ang kumitil ng buhay. Pero anin niya na dapat daw siyang palayain dahil isa lamang daw siyang karaniwang tao. Ang Supermax facility kung saan siya nakakulong ay napakalapit na sa impyerno. Sa katunayan ay ginamit pa niya ang Trump's First Step Act para humiling ng mas bababang sentensya na hanggang ngayon ay hindi pa siya nagtagumpay. Number 4. James Marillo. Kilala rin bilang Little Jimmy o Jimmy naman. Siya ay isang organized crime boss na ang mga gawain sa Chicago noong 1980s, 90s at 2000 ay nagdulot ng labis na pinsala sa Chicago at sa mga lugar na malapit dito. Bilang isang malayang tao ay nararanasan nito ang malaparaisong buhay. Subalit siya ay nahatulan ng iba't ibang krimen noong 1992 kasama na ang racketeering at inakusahan sa pagpapatakbo ng bookmaking, juice loan at street tax operations. Dahil dito siya ay hinatulan ng pagkakakulong noong 1995 at nakalabas noong Nobyembre ng 2003. Ngunit naging mas seryoso ang sitwasyon ni Little Jimmy noong Abril ng 2005 nang siya at ang kanyang kapatid na lalaki na si Mickey na gumawa ng murder at pati na rin ang racketeering. Tinanggihan ang kanyang kahilingan na magpiyansa at ang paglilitis ay naging kilala bilang Operation Family Secrets Trial. At siya ay hinatulan noong 2009 at ipinadala sa US Penitentiary sa Atwater, California. Ngunit ngayon siya ay nakakulong sa ADX Supermax Florence sa Colorado. Number 3. Robert Modley. Ang taong ito ay nakakulong ng mahigit 40 taon sa solitary confinement sa HMP Wakefield sa UK. Isa sa mga pinakamatanggal na bilanggo sa Britanya. Si Modley ang kumitil sa buhay ng 4 na lalaki at 3 sa kanila ay mga kapwa bilanggo mula noong siya ipasok sa bilangguan. Bagamat tinatawag sa palayaw na cannibal ay wala namang ebidensyang kumakain siya ng tao. Ang kanyang selda ay espesyal na dinisenyo na glass box na talagang nasa ilalim ng lupa. Paano kaya siya nabubuhay ng napakahabang panahon sa ilalim ng lupa? Kilala ang Wakefield bilang Monster Mansion dahil sa mga bilanggo at mga kahindik-hindik na krimen na kanilang nagawa.
Si Maudley ay isang napakatilinong tao na may pagmamahal sa sining, tula at musika at dinidescribe siyang matalino at may konting kabaitan. Number 2. Richard Matt. Parang nasa pelikula ang pagtakas na Richard Matt mula sa isang maximum security prison sa New York. Siya ay isang malupit na mamamatay tao at talagang dapat ipasok sa likod ng rihas. Kilala siyang mahusay sa pagtakas na kung saan ay nagtagumpay siyang tumakas ng ilang beses. Mula pa noong siya ay bata, dinidescribe siya ng mga taong nasa paligid niya bilang isang bata na may marahas na pag-uugali, walang naggagabay sa kanya at walang nagdidisiplina kung ano ang tama at mali. Paglipas ng panahon habang tumatanda, ay mas naging masamang tao si Richard noong teenager siya. May mga isyu sa kanya gaya ng pagnanakaw ng isang houseboat. Dahil dito ay dinala siya sa presinto at dito niya isinagawa ang isang pagtakas na parang nasa Hollywood blockbuster nang nakawin niya ang isang kabayo at sakyan ito papunta sa isang malapit na parke para magtago noong Hunyo 1986 at nagtagumpay naman ito. Noong 2015, nakatakas siya mula sa Clinton Correctional Facility, isang maximum security prison kung saan sinabi niya na gagawin ang isa pang Hollywood-style escape na katulad sa Shawshank Redemption. Matapos makatakas ng 20 araw, ay nahanap siya ng mga otoridad matapos subukang barilin ang driver ng isang camper van sa isang pagtatangkang pagnanakaw. Tinanggihan niyang bitiwan ang kanyang shotgun kaya agad na gumamit ng dahas ang mga pulis upang patumbahin siya. Number 1. Rodney Alcala. Ang taong ito ay nagkakasala ng maraming masasamang bagay sa loob ng maraming taon at bukod dito ay may lakas loob pa siyang lumitaw sa isang palabas sa telebisyon na tinatawag na The Dating Game. Siya ay isang mamamatay tao at halos lahat ng krimen ay nasa kanya na. Meron na rin siyang koleksyon ng 1,000 litrato ng kanyang mga biktima at sinabi pa na ginagawa niya ang karumal-dumal na gawain sa kanyang mga biktima. Dahil dito ay siya ay naristo matapos siyang makilala ng isang saksi noong makita siyang kasama ang 12 taong gulang na babae. Naglabas ng isang sketch ang pulisya kaya madaling nakakakilala ang mga tao dahil dito ay hinatulan siya ng kamatayan dahil sa dami ng krimeng nagawa. At sa paglipas ng panahon, lumabas ang karagdagang ebidensyang sangkot rin siya sa ibang krimen at siya ay sumasailalim sa maraming iba't ibang kaso, ngunit nananatili sa death row sa California hanggang sa mamatay dahil sa katandaan noong 2021. Ikaw, sino sa mga bilanggong ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time!